Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss Universe Thailand 2026. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang reaction tayo ngayon. So, ito nga, katatapos lang na Miss Universe Thailand at kararating ko lang din. So, ngayon ay 1:30 na. So, yun. Kararating ko lang galing dun sa event. And then, ayan. So, pag-usapan natin, kamusta ba ang production nila? Syempre, wala namang duda. Pag sinabing production from MGI, ay talaga namang pulido yan at panalo. So, walang kupa sa madaling salita hanggang ngayon. Talagang siya talaga yung number one na magandang production. Kaya naman, syempre, katulad ng inaasahan natin at ina-expect natin, magandang production talaga ang ibibigay sa atin ni Papa Nawat. At in fairness naman, di ba? Ang ganda-ganda ng kanilang production number. So, opening pa lang, naramdaman ko na talagang very Miss Universe. In fairness, hindi siya Miss Grand. Very Miss Universe yung datingan niya. Para na akong nanonood ng Miss Universe noong 2005. Yung mga ganon. Ganon yung format eh. Yung parang mga Miss Universe noon na 2006, mga ganon. Yung colorful yung suot ng mga girls, yung parang may green, may purple, may yung mga ganon. And then, ayun, so medyo na-bored lang ako doon sa the first part kasi yung nagpakilala yung 77. Alam nyo, sa totoo lang, parang ang feeling ko, pwede naman sana yun na parang yung camera dito tapos dito na yung susunod. Hindi yung parang maglalakad pa ng bonggang-bongga na parang akala mo magpa-farewell walk, di ba? Kasi parang ang tagal. Ayun talaga, sabi nga sa akin ng kasama ko, hindi mo kukuha na ng video. Sabi ko, hindi. Kasi nakakapagod. At tagal noon, 77 yun kaya, di ba? So, yun. So, tigi isang minuto, estimate na binibigay talaga sa mga kandidata na ma-present nila yung mga sarili nila. Pagdating naman sa host, lagi namang host yun dito eh. Ang galing talaga niya mag-host. Imagine mo, isa lang siya ha, pero panalo, wala siyang co-host. Magaling talaga siya. And then, pagdating naman sa lighting nila, medyo parang hindi ganun kaliwanag sa venue yung kapag kumuha ka ng video doon parang medyo madilim. Hindi siya ganun yung liwanag na liwanag talaga katulad ng Miss Grand. Sa Miss Grand kasi sobrang liwanag eh. Ito parang iba yung lightings nila ngayon. Then maraming camera kasi nakikita ko may camera dito sa audience, may camera banda doon na parang alam mo yun, yung bawal ka maglakad na maglakad kasi mahagip ka ng camera, ganon. And then, mga music na ginamit nila, okay naman din. Wala akong problema sa overall. Magaling talaga yung director nila, di ba? So, yon. Pagkatapos, malaki yung stage kasi syempre, nakita naman natin na pwedeng mag-basketball yung mga girls doon kahit 77 sila. Ang lawak-lawak pa. Tapos, ayun na, tumawag na ng top 20. Sa top 20, syempre may mga surprising na hindi napasama. Tapos may mga surprising na nakasama sila because nga sa botohan. So, expected ko na yan. Sinasabi ko nga sa inyo, mahirap magbigay ng prediction sa kanila kasi kahit may nakikita kang magaling at pwedeng pumalo, hindi ganun yung mangyayari kasi gawa nga sisirain yun ng boto. Totoo, ganun yun. Kaya kahit pa sabihin mo, ay, ito yung nakikita ko dyan. Sa totoo lang, tama yung nakikita ninyo. Pero pag may botohan, huwag kayong umasa kasi kahit yung hindi caliber, pwede siya makarating sa dulo ng competition. Ganon. So, sa top 20, syempre, nalungkot ako kasi hindi napasama si Luke Buri. Si Luke Buri kasi parang feeling ko styling and then, yes, hindi ganun kabongga yung lakad niya.
katulad ng mga talagang matitindi yung pumasok sa top 10, pero pwede mo siyang papasukin sa top 20. Kasi yung mga hindi nga gano'ng kabongga maglakad, tapos yung mga hindi naman gano'ng kabongga yung ganda, nakarating dun sa dulo, 'di ba? So, si Luke Buri yung na-surprise ako na parang, wala siya dito. So, yon. Tapos pagdating naman sa top 20, syempre nag-swimsuit competition sila. Ayun, so talaga yung mga ine-expect mo na magaling ay magaling talaga sila. At in fairness, 'di ba? Talagang bongga talaga yung kanilang performance at ang ganda ng swimsuit. To be honest, gusto ko yung bikini na suot nila. Bikini talaga. Oo, gusto ko yung bikini kasi sobrang ang sexy. Pero may mga girls kasi na, alam mo yun, yung para silang skeleton kapag nakasuot na sila ng ganon. Kaya nakakaloka, tapos pumasok sa semifinals, di ba? But it's okay naman doon sa mga magandang magdala talaga ng swimwear, di ba? So, yon gusto ko yung kulay. Tapos, kanino ba ako nabonggahan na pasarela? Siyempre, doon pa rin ako kay Ratchaburi. No, si Ratchaburi kasi, ang feeling ko, ang professional ng lakad niya. Sobrang ang panalo. At grabe ha. Oo, so talagang naaliw talaga ako sa execution niya. At masasabi ko, in fairness. So, pagdating naman sa top 10, so, syempre yung top 20, pumili na ng top 10. Yung lahat ng mga ine-expect ko na pumasok, tulad din na sinabi ko, kahit panoorin nyo doon sa Facebook na in-upload ko, ang mga sinabi ko ay si Chunburi, pumasok si Chunburi, si Bangkok, yes, Concept Mahanakon, si Chiang Mai, si Ubon Ratchathani, si Phuket, and then pumasok din syempre si Saraburi, Ratchaburi, yes, ang favorite ko, si Patum Tani, na Kong Patom, at saka si Udon Tani. Si Udon Tani, ito yung isa sa mga talagang masasabi mo ganda-gandahan talaga siya. Kung ganda ang pag-uusapan, si Udon Tani yung legit na may ganda. Anak pala to ng mayaman, guys, kasi kung papansinin ninyo sa score niya medyo mababa talaga, pero nahahatak talaga niya, guys, ng nahahatak niya ng boto. And then naalala ko yung sabi niya sa akin nung coronation night. Sabi ko, magta top 5 ka. Sabi niya, no, top 3. Di ba? So yun, so nakarating talaga siya. Tapos kung papansinin ninyo, yung girls, di ba, hatakan sila ng score. Pero kasi yung ine-expect ko kasi talaga na papasok sa top 10, yun na talaga. Sila talaga yung pumasok. Ang galing ko. Pero tulad din na sinabi ko, hanggang top 10 lang yun. Kasi yung top 5, pwedeng may makalusot na mahina sa boto, tapos nakarating sa di ba? Hindi lang performance ang titignan dito, boto din nila. So, yon. And then, kaya nakakatamad magbigay ng final prediction. Pero tulad na sinabi ko, tulad ng inaasahan natin, sinasabi ko naman sa inyo na possible talagang manalo si Tarina. Kasi kita ko naman yung effort. Kaya lang, pwede din talagang maibigay sa iba kasi marami din talagang magaling, di ba? So, yung botohan nila mula sa top 20, top 10, top 5 hanggang sa top 3. Hanggang sa i-announce na lang pala yung winner, may botohan pa pala. Kakaloka. So, yun. So, anyway, so punta naman tayo sa evening gown. Sa evening gown, syempre, lahat naman sila nagpakitang gilas. Ang gaganda ng gown. Oo, ang gaganda ng mga parang napansin ko, parang meron silang iisang kulay lang, no? Yun, maliban lang kay Chunburi. Si Chunburi ang nakakuha ng pinaka-highest na score sa evening gown. Tapos, siya yung wala sa top 5. Ayun yung nakakalungkot sa botohan. That's why I hate botohan ng mga ganyan, yung mga money maker. Kasi parang feeling ko, katulad niyan, di ba, si Chunburi, ang ganda ng gown. So, yung gown niya, siya yung nakakuha ng pinaka-highest score. Kinabog niya talaga yung lahat. Pero, after, overall, wala siya sa top 5. Oo. Yung gano'n, nakakaloka. Parang sayang yung effort. Anong silbi na nag-number 1 ka tapos wala ka sa top 5, di ba? So, yun. Kasi, dahil itong si Udon Tani, ang balita ko lang to ha, hindi ko kumpirmado,
nagbaksak daw ng 5 million. Oo, yung gano'n. Basta yung chumichika sa akin na ano, "Ay, yaman pala niyan, ang nagastos na yan mga ano daw, ang mga nabili na daw nilang boto, nasa 5 million na daw," gano'n. Gano'n ang chika doon. Pero hindi ko kumpirmado yan ha. So, ano tayo diyan, sabi lang nila, oo. So, sabi daw. So, ngayon, ako naman, "Oh," pero kasi ano, ang taas talaga ng boto niya, grabe. So, parang feeling ko hindi naman 5 million, parang feeling ko 1 million lang, gano'n. So, yun ang OA naman sa 5 million. Yung kasaya ka ng 5 million sa gabi na yan, no, 'di ba? So, yun. Anyway, so malaki pa rin yung 1 million para mag-aksaya ka. At ayun nga, dahil nga nagbaksak siya ng malaking halaga, so siya yung pumasok sa top 5 at nawala si Chunburi ng bonggang-bongga. Hindi man lang nag-top 4, 'di ba? Nakakaloka, gano'n siya nilimas ng ano, ng boto. 'Di ba nakakalungkot kapag gano'n. Ta's ang baba lang ng pinakamababang score sa evening gown si Udon Thani. Pagkatapos pagdating sa boto, siya yung pinakamalaking binaksak. Siya yung nakarating dun sa ano, sa top 5. Tapos yung nag-number 1 sa evening gown, laglag. So ngayon, anong use ng judges, di ba? Kung iisipin mo, parang nagbigay na ng malaking score yung judges. Tapos, bakit ganun? Nawala yung binigay nilang score, natakpan ng ano. Kasi, nagbigay na ng score si judges, tapos nakuha pa yung 30% na ano. Pero sabi ko nga, kahit nga makuha yung 30% na score, ano talagang wala alanganin talaga So, i-ano nga ninyo, i-add nga ninyo. So, yun. So, talagang malilimas talaga yung kung sino yung highest dyan. Kasi, madadagdagan ng 30, mawawala talaga yung ano, kawawa, di ba? So, yun. So, parang feeling ko, hindi rin talaga nasi-save ng judges yung mga candidates kahit pa magbigay sila ng mataas na score kung magbabaksak naman yung kalaban ng mas malaki. Tapos, alam mo, may score din siya. O, di ba? So, wala din. O, ganon. So, hindi ko naramdaman yung judges. Naramdaman ko yung boto. Kayo ba? O. So, yun. Ayun yung gusto nilang laro So, wala tayong magagawa kundi para maging happy na lang doon para sa kanila. And then, pagdating na dito sa competition ng evening gown, kanina bang gown ang pinakagusto ko kanina? Ayun, maganda yung kay Chunburi. Tapos, maganda din yung kay, ano, gusto ko yung kay Udon Ratchada, kay Ubon, maganda din yung kay Ubon. Oho. So, syempre, ang mga pumasok sa top 5 ay si Phuket. Uy, in fairness, ang details ng gown ni Phuket, ha. So, maganda din si Phuket, si Ubon, si Chiang Mai, si Bangkok, tapos si Udon Thani. Sila yung nag-top 5. Tapos, sa top 5, nagkaroon ng Q&A ba? Oo. Tapos, ayun, tapos boto uli. Hindi ko masyado napanood yung Q&A ng top 5, pero ang chika nila kasi nag-upload. So, nag-edit ako ng video ko sa Mama sa Vlog kanina. Habang ayun, so lumabas ako kasi nag-charge din ako kasi wala na rin akong battery. Anyway, so habang ano, tawag dito, ayun nga, sa Q&A, ang sinabi nila sa akin, kung tayo lang daw ang pag-uusapan, magaling daw talaga si Phuket. Si Phuket daw talaga yung nakapag-deliver ng bongga, nakasagot ng bongga. Si Phuket daw pagdating sa Q&A. So, siya talaga yung leading. Kaya lang, ano, may botohan, so nawawala yung lakas nila. Pero doon sa top 5, ang kumuha pa sila ng dalawa. Oho. So doon sa dalawa, ng tatlo, ang nalaglag ay si Ubon at saka si Chiang Mai. Na-surprise ako kasi parang kung tutuusin, uy, grabe ha. Ang lakas kaya ni ni Ubon saka ang lakas ni Chiang Mai. Ni ano ba? Si Ubon ang nalaglag saka si Chiang Mai, ang lakas kaya nila sa performance, di ba? So, yun, akala ko nga si Ubon nga ang isa sa mga magiging tinik Pero, wala, natanggal na kagad sila sa top 3. So, doon pa lang sa top 3, magkakaisip ka na parang ano ba naman to? Parang yung ina-expect mo na malakas, wala na, di ba? So, yun natira.
So, wala na talaga. Ang mga natira na lang si Phuket, si Udontani, at saka si Contep Mahanakon. So, si Contep Mahanakon, siya na lang yung masasabi mo dyan na pinakamalakas talaga. So, nagkaroon pa uli ng botohan. So, yung resulta pala doon sa sa botohan ng top 5, doon nagbaksak nata ng 1 million si Chunburi. Tapos, si Udontani. Tapos si Udontani din ang naging bestseller. Yes. Ganun talaga. And then, so okay na. So tatlo na lang sila, nagkaroon ng Q&A. So dito nagkaalaman ko sino yung magaling at sino yung, alam mo yon. So ko, lutang si Udon Tani, hindi nakasagot ng bonggong-bongga. Tapos parang yung sagot niya mukhang ewan. Oho, naloka ako. Na parang hindi ganun yung inaasahan ko sa kanya. Akala ko naman magaling sa Q&A. Tapos pagdating naman sa tawag dito, yung dalawa, si Phuket daw talaga yung pinakamagandang sagot. Si Phuket daw. Kaya lang, si Phuket, nadali siya ni di Contep Mahanakon. So, dinaan sa charm na maala Catriona Gray daw, na ang gusto niyang maging ay si Catriona Gray, di ba? So, syempre yung narinig ng mga tao doon, na mga Pinoy, ganon. At pinalakpakan talaga ng bonggang-bongga. Syempre na-proud ako nung sinabi nila na si Catriona yung idolo niya, di ba? So, yon. In fairness kay Contep, talagang nag-align sa kanya yung mga bituin sa langit kasi nadali niya to ng bonggang-bongga kasi doon sa result ng unang top 3, yung wala pang botohan, nangungulelat doon si Contep, di ba? Tapos yung yung nagkaroon na ng boto, ayun nga, nadali niya sa Q&A. So, kung iisipin mo, lucky talaga si kanina. Lucky si Tarina at lucky at destiny niya talagang maging Miss Universe, di ba? So, yon. So, tulad nga ng sinabi ko, happy naman ako na si Tarina yung nanalo. Hindi naman ako yung umuwi na parang ano ba yun, sino yung nanalo. No, happy ako kasi malakas naman talaga yung top 5 nila. Akala ko nga mananalo si Udon Tani kasi pag siya yung nanalo, Diyos ko Lord, loka na to, charot. Nakakaloka. So, ang nakita ko lang dito, okay lang naman yung botohan no? Pero kahit pa sabihin mo lumaban ka ng lumaban sa boto, kahit ibaksak mo ng ibaksak yung lahat ng pera mo, ang ending, second runner-up ka. Kasi, kita na talaga kung sino talaga yung panalo sa Q&A. So, parang ganito lang yan. Si Vietnam noon, di ba? Second runner-up din siya. Ang laki din ng binaksak niya. Kasi hinahabol nila yung score. Kaya lang, wala lang ibubuga pala pagdating sa Q&A. Kaya, ayun. So, ang ending mo ay second runner-up. So, second runner-up si Udon Tani. So, yon. Nanginayang ako sa kanya kasi kung iisipin mo, laki ng nagastos niya tapos hindi niya pa rin nakuha yung corona. Ang posisyon lang na nakuha niya, second runner-up, di ba? So, parang nagbayad ka ng, halimbawa, gumastos ka ng mahigit 1 milyon. So, para sa second runner-up na posisyon, second million, mahigit 1 million, para sa second runner-up, di ba? So, yun. So, parang no. Para sa akin, no talaga. So, hindi ako sanayon sa botohan na, na ganun. Kasi parang feeling ko, okay lang naman magbotohan siguro sa top 10. Tapos, pag may top 10 na, tama na doon, yung mga tipong ganon. Hindi yung parang isasagad mo pa hanggang dulo. Kawawa kasi yung girl, lalo na kung kawawa yung magagastos nila, di ba? So kung iisipin mo, parang nagtapon sila ng pera ng wala lang, di ba? So yun yung naisip ko kapag may botohan. Oo, so yun, yung ganyang klaseng botohan, hindi panalo. Kumbaga parang nakarating na ako sa dulo ng competition, hindi ko pa rin natagumpay. Kasi okay lang sa akin na magbaksak ka ng magbaksak, pero ikaw yung title, di ba? So, ikaw yung, kahit gumastos ka ng malaki, okay lang yun na parang, at least ako yung title, di ba? More than doon sa parang, second runner-up lang ako. Pero, feeling ko, itong si Don Tani, siya yung ipapadala sa Miss Charm. Feeling ko, may feeling akong ganyan. Si Phuket, syempre, sayang yung laban nila kasi parang ayun nga, first runner-up na naman, di ba? So parang, ang hirap naman. So parang
Sayang, oo. Kasi nadali din siya sa boto, tapos nadali din siya ni Tarina doon sa pa-charm na ano. So, mas mataas yung score na binigay sa kanya. So, yon. So, sa mga candidates, nanghinayang din ako kay Ratchaburi na hindi na nakarating ng top 5. Yung gown niya, hindi niya nata pinalitan, inulit niya na lang din. Pero tama na lang din yung diskarte niya. Kasi kung iisipin mo, parang gumastos ka ng todo-todo tapos ganun lang yung magiging ano, resulta. So ako, para sa akin, sa mga girls, for sure, ang laki ng nagastos nila. Ang laki ng nagastos, ang laki ng tinaya nila sa gown. Oo, kasi ang ganda ng gown eh. Napansin ninyo, ang ganda ng gown, ang ganda ng mga galawan, panalo, di ba? So, yon. So, winner yung mga gown, winner yung ipinakita. And then, ang laki ng gastos ng mga kandidata talaga. Naloloka ako. Kaya si Tarina Botes yung nanalo, parang feeling ko deserve niya. Kasi sa totoo lang, kung may palakihan din naman ng gastos, ay si Tarina talaga ang isa sa mga masasabi ko malaki yung gastos kasi katatapos lang niya sa MGI All-Stars, di ba? Tapos, yung mga ginamit niya rin doon. Tapos ngayon, talagang nagbuhos uli siya. Kaya sabi ko, in fairness naman sa kanya, di ba tulad nga na sinasabi ko sa inyo, in fairness naman, kung sakaling mananalo siya, magiging happy ako for her kasi deserve niya. Yun ang importante. And then, ang masaya ay, tawag dito, nanalo siya. So, yon. So, ganun talaga, di ba? So, may laban ba sila sa Miss Universe? Ayun ang hindi ko pa alam. I-comment ninyo yan dyan sa baba. Kung ano naman yung reaction ninyo, di ba? So, yon. Siyempre, congratulations kay Tarina Botes sa bagong Miss Universe Thailand. And then, you deserve it. Doon naman sa 77 candidates, syempre, congratulations pa din. Job well done. And then kung bibigyan ko ng grade ang Miss Universe Thailand ngayong taon na to, siguro bigyan natin ng yung overall na ha, kasama niya yung mga ano-ano nila, ek nila. So, siguro bibigyan ko sila ng 9.5. So, over 10. Ayun. Bakit 9.5? Kasi ayoko nga yung boto-boto. Ayun yung nakakasira. Charot. Hindi. Okay lang naman kung yun yung format nila, di ba? Wala naman tayong magagawa. Ayun yung mechanic ng game. So, dapat naiintindihan natin yun. So, yun. So, ako, para sa akin, 9.5 yung kanilang pageant ngayong taon na to na Miss Universe Thailand. Ganon. So, ayun. Congratulations syempre kay Mr. Nawat. Congratulations sa team ng Miss Universe Thailand. And then, congratulations syempre sa mga candidates. Lalong-lalo na syempre sa mga nakarating sa dulo ng competition, yung mga tumungtong sa top 5, sa top 3, and then, of course, yung mga runners-up, and then, lalong-lalo na sa bago nilang reyna na si Tarina Botes. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support. Sa mga hindi pa po nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.